Magandang umaga po sa ating po lahat. Pwede bang ngitian mo naman ang iyong katabi ngayon? Kita mo naman, recognize mo naman ang kanyang kagandahan, ang kanyang kagwapuhan. Okay? At sabay-sabihin mo sa kanya, kamusta ka naman? Kamusta buhay-buhay? No, minsan ganyan, no? Tatanungin minsan natin, mga bihira natin makausap, makasama sa church. Sana kakamustahin nyo din. Kasi iba po yung nakakamusta po natin sila. Kasi ang iba sa atin, kala natin naka-smell yan, no? Every Sunday. Pero baka meron po mga pinagdaanan ngayong nakaraang araw. Kaya from time to time, ay nyo pong makamusta sana ang mga kabatiran. Para po tayo ay makapagpasaya din naman kahit papaano ng ibang mga tao. Din lalo na dito sa church. Pag-uusapan po natin ngayon ay may kinalaman po sa pagsunod. Alam ko po na ang Panginoon ay dapat natin sundin sapagkat siya ang Panginoon, siya ang hari ng buhay natin. At maging ang mga bata, kung paano sila sumusunod sa kanilang mga nanay, tatay, kapag tayo po ay anak ng Diyos, kaya nga po tayo ay anak, ibig sabihin meron po tayong Diyos Ama sa langit na dapat siya ang nasusunod at sinusunod po natin. Kaya gusto ko po makita mga kamay na talagang nagnanais sumunod sa ating pong Panginoon. Taas po ang kamay. Sino po dito ayaw sumunod sa Panginoon talaga, no? Yung iba, ayaw magtaas ng kamay, mukhang nagtutunda pa kung susunod o hindi. Okay, alam niyo po, ang Panginoon ay Panginoon siya. When you say Panginoon, ibig sabihin, Lord. Okay? Ang Lord, talagang siya ang nasusunod. Minsan, pag sinunod natin kadalasan ng Panginoon, hindi na natin tinatanong kung bakit dapat ba akong sumunod sa Kanya o hindi. He is worthy sa buhay po natin na dapat masunod po natin lahat. Ngayon po, bilang mga mananampalataya, lalo na kung tayo po ay mga born again na ngayon, siya po ay dapat nating sundin sapagkat siya ang Panginoon ng buhay natin. At walang alinlangan sa buhay natin na hindi na siya dapat sundin natin. Bagamat minsan hindi natin pinakikita ang pagsunod. Kuminsan po, we are present, no, sa bawa dito sa church. So, ako po naniniwala, hindi ka mo nasa church ka, pwede ka na maging masunod rin. Amen? Kasi po, ang pagsunod po ay hindi lamang po ito papunta sa church. Ang totoong pagsunod ay pagsunod yan sa buong buhay na meron ka. Amen? So kahit ano ang buhay mo, you need to be able to obey God. Kasi alam mo, si Jesus ang Panginoon ng buhay ko eh. Kaya hindi pwedeng hindi ko siya susundin. Susunod ako kahit minsan nasasaktan din ako, kahit minsan malungkot ako, kahit minsan I need to obey kahit walang ako ngayon. I need to obey God kasi gusto kong sundin siya dahil nag-uumapaw ang pagmamahal ko sa Kanya. Ako ay sumusunod sa Panginoon dahil gusto ko siyang sundin, hindi dahil sa anumang mga bagay na binibigay niya sa akin, kundi sinusunod ko siya dahil sa pinakita niyang pagmamahal at grasya sa aking buhay. Kaya mga kapatid, kahit ano ang buhay mo ngayon, tayo dapat maging masunod sa Panginoon. So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Lord, dalangin namin na maintindihan po namin ngayon ang totoong pagsunod sa iyo. Turuan niyo po kami, gabayan niyo po kami, at ituwid niyo nga po, Panginoon, ang aming mga ugali, ang aming puso, ayusin niyo ang aming isip, maging tama. Baka po kasi sa salita, sumusunod kami, pero sa puso namin ay hindi na. Kaya po, Banal na Espiritu, kayo ang manguna, mangusap sa bawat kaluluwa po namin
upang kilalanin ka namin bilang aming Panginoon at bilang aming Hari sa buhay namin na dapat masunod po namin. Salamat po, Lord. May your grace and love be abound us this morning. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung i-rate o i-level natin ang pagsunod mo sa Panginoon ng 1 to 10, pinakamataas 10, paano mo lalagyan ng numero o bibilangin ang level ng iyong pagsunod ngayon, ngayon sa Panginoon? Sipin mo, 1 to 10. Nasa ang numero ka kaya? Pinakamataas 10. Meron? Naisip mo na? Sa sarili mo lang. Sarili mo lang yan. Okay? Narate nyo lang sarili nyo? Okay. Aminin natin muna, bago natin ibigay ang 5 klase ng pagsunod, aminin muna natin sa sarili natin, hindi talaga perfecto ang pagsunod natin. Amen? Hindi natin kaya na i-perfect ang pagsunod natin. O, taas muna ang kamay na masasabi niya sa kanyang sarili na andun siya sa number 10, na perfect ang kanyang pagsunod. Wala, di ba? Sino ngayon na aminin niya na wala talaga number 10? Pati si Pastor kasama doon. Amen? So, wala talaga. So, it means, malaking usapin sa sakitan ng Diyos ang pagsunod. At aminin natin, hindi lahat, okay, marami na born again po ngayon, kinikilala nila si Lord sa kanilang mga buhay. Sino po dito kinilala si Lord sa kanyang buhay? Pero, ibang usapan, yung pagkilala sa usapan na sumusunod sa Diyos. Amen? So, pag titignan natin, mas marami ang kumikilala. Pero siguro, ilan lang ang totoong sumusunod sa Panginoon. Kaya sa Bible, nakita nyo, ang tinataas at binibigyan ng karangalan, maging sa aklat ng Genesis, sa buong aklat ng Bible, ang binibigyan ng nare-record madalas. Alam niyo po ba, madalas na nananatili yung record ng mga karakter sa Bible, yung mga masunod. Amen? Nakasin niyo yan? Marami mga karakter, pangalan na nababanggit, from the Old Testament, mababasa mo. Tapos, nilipas ang 1,000 taon, pagdating ng New Testament, makikita mo pa rin ang pangalan niya. He became righteous to God because they obeyed God. Amen? Kaya tignan niyo po, ang ibig sabihin nito, ito, isang pong bagay na dapat natin unang matutunan. Ang mga masunurin, sabihin niyo po, ang mga masunurin ay umahaba ang buhay. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, ngayon masunurin ka na ba? Gusto mo umaba buhay mo? Gusto mo magtagal sa daigdig? Maging masunurin. Amen? Ibang usapan yung magsunurin. Walang ganun sa Bible. Masunurin talaga ang gusto ng Panginoon. 5 klase ng pagsunod. Ano kaya meron ako dito? Meron kaya ako ng number 1? Meron kaya ako ng number 2? Meron kaya ako ng number 3? Okay, unang bagay, unang klase ng pagsunod, yung tinatawag po partial obedience. Sumusunod ka naman, kaya lang hindi buo, kalahati lang, 1/4 lang, 3/4 lang siguro. So dahil ikaw ay partial obedience, no? Ibig sabihin ng partial, hindi siya buong buo. Ibig sabihin, may tinitira ka pa. Yung kalahati siguro, ayaw mong sumunod. Yung kalahati, susunod ka. Yung kalahati ng puso mo, sumusunod. Yung kalahati ng puso mo, may pumipigil. Alam niyo po kung bakit partial? Bakit hindi natin kayang sundin ng buong buo ang Diyos? Maniwala ka, may dahilan yun. May pumipigil yun. Amen?
Buo naman sana ang gusto mong pagsunod, kaso nga bilang anak ng Diyos, nag-i-struggle ang marami po sa atin, kaya nagiging partial lamang po. No, kaya po, ang buhay natin, tignan niyo po, bakit magiging partial ang pagsunod mo sa Diyos? Ito, imagine mo. Di po ba ang Panginoon, inalay niya ang kanyang buhay ng buong buo sa atin? Upang tayo patawarin sa ating mga kasalanan at upang tayo ay iligtas. Sino po naniniwala ligtas na dito? Amen? O, yung mga ligtas, ipalakpak po ang mga kamay. We believe we are saved because of our faith in Jesus Christ. So, kung si Kristo nga binigay ang buong buhay, kanina binasa natin yung verse, siya'y naging masunurin si Jesus hanggang kamatayan sa krus. Isipin niyo po yun, kung si Jesus, wala po siyang tinatawag na partial obedience. Buong buhay niya, sinunod niya ang Diyos Ama sa langit. How much more na tayo mga anak niya na pinag-alayan niya ng kanyang sariling buhay? Hindi po ba karapat-dapat lamang na buong buo ang pagsunod mo ngayon sa Panginoon? So dapat po, maintindihan din po natin mga kapatid, sa daigdig na ito, dapat po wala kang maging dahilan para hindi ka magkaroon ng buong pagsuko ng pagsunod sa Panginoon. So tayo mga mananampalataya, dapat ang usapan pong pagsunod, hindi na po issue. Huwag nyo na pong gawing issue yan sa personal life nyo as a Christian. Dapat malinaw sa'yo, pwede ko man sabihin ito, whether we like it or not, we need to obey our Lord Jesus Christ. Amen? Kasi siya ang karapat-dapat na sundin natin eh. Amen? Kaya minsan kahit mahirap, you obey. Kahit walang-wala, you obey. So, yung iba, kaya lang sumusunod, kasi kaya niya kayong sumunod. Eh pag meron ng problema, yun, dumadating minsan, nagiging partial na yung kanyang pagsunod. Kaya mga kapatid, bilang mga mananampalataya, dapat sa iyong devotional life, sinasama mo yun sa prayer mo. No, na ikaw, ako, ay laging maging masunurin. Kaya tandaan po natin, no, sabi ng Matthew 13:21, gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sandaling tumatagal. At pagdating ng kapighatian o pag-uusig, dahil sa salita at pagdakay, natitisod siya. Kaya ang pagsunod, saglit lang. Alam niyo po yun, ilan na yung alam natin mga mananampalataya na na-invite natin sa church, no, nakasama natin, at marami sa atin na mga believers, hindi na natin nakakasama ngayon. Somehow, baka naging partial lang ang kanilang pagsunod. Pero, isa sa dahilan, no, kung bakit hindi nagkakaroon ng buong pagsunod, ito yung verse na yan. No, nakita niyo yan? Ano dahilan yan? Wala to kasi siyang ugat. Alam niyo kung ano yun? Walang foundation. Hindi natamnan, hindi niya naintindihan, no? Yung malalim na tanim, wala sa kanya. Yan po ay hango sa talinghaga ng maggasi. Pag binasa niyo po yan, nalaglag sa mga iba't ibang klaseng lupa yung salita ng Diyos. Kaya ang mga tao ay nagiging mahina sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng pag-uusig. Kaya yung natanim sa kanila, sandali lang po na tumatagal. Kaya ano nyo po, yung permanent, spiritually speaking, pag ikaw na born again, permanent na po kasi yan. Okay? It means, tinataka na tayo ng seal. And our seal is the Holy Spirit. So, minsan, pinagtatalo na hanggang ngayon, no, yung doktrina ng, once saved, always saved, yung OSAS, no? Ang totoo po niyan, tayo naman ang nawawala sa kaligtasan. God offer us salvation. Alam ko minsan tayo sa pagiging hindi natin masunurin na wawaglit tayo sa Panginoon, nadadala tayo ng mundo.
Kaya, ang susi po dito, para hindi ka magkaroon ng partial obedience, maging matatag ka. Amen? Maging matatag ka. Kaya maraming mga istorya na tayo na nakita na very active sa church. No? Tapos mababalitaan natin, biglang nawala na sa church. Hindi natin alam minsan ang dahilan, pero alam nyo ang totoong pagsunod, kahit may nakikita kang hindi maganda, sumusunod ka pa rin. Kahit nakakaranas ka ng hindi maganda, sumusunod ka pa rin. Amen? Kaya nga po tayo dito, habang tayo na sa church, tinuturuan tayo, we need to obey God. Kasi ang pagsunod, isang karangalan yan para sa Panginoon. Tingnan niyo po, kayong mga kabataan. Sa tingin niyo, ano nararamdaman ng magulang niyo kapag ngayong araw masunurin ka, sa isang linggo hindi ka nasunod? Ano mararamdaman tingin niyo ng magulang niyo? Siyempre, pag ang anak sumusunod, natutuwa siya. Pag ang anak hindi na masunurin, nalulungkot siya. I think that's the heart of God. Kaya pag partial lang ang pagsunod natin, kalahati lang tayo sumusunod sa Panginoon, nalulungkot ang Panginoon. Pero pag tayo ay buong puso na sumusunod sa Panginoon, nabibigyan natin ng kaligayahan ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng Lord. Meron po isang story, no, sa Bible, sa 1 Samuel chapter 15, verse 22. Kilala niyo po ba si Haring Saul? Kilala niyo, no? Siya ang first king of Israel. Alam niyo po, si Haring Saul ay isang mahusay na leader. At tinalaga siya ng Panginoon para maging hari. Kaya lang, alam niyo din po ba, siya ang isa sa pinakamagaling na naging hari. Pero siya ay nireject din ng Lord. Alam niyo kung bakit? Because of partial obedience. Minsan, may isang story sa chapter 15, 14, na unang Samuel. Mamaya basahin niyo na lang po. Mahaba po yung story niya. Inutusan ng Panginoon si Haring Saul through Prophet Samuel. So, makikipaglaban siya sa isang grupo ng mga mandirigma, yung Amalekites, no? Amalekites. Nalabanan niya, sabi ng utos ng Lord kay Saul, Saul, pag dinigma mo yan, papatayin mo lahat ng tao dyan. Matanda, kabataan, bata, at lahat ng hayop na inaalagaan nila, yayakiin mo yan, papatayin mo. No, wala kang magtitira, pati ang hari nila, papatayin mo. Utos ng Diyos mo. Okay, so nakipaglaban, kalaban kasi na Israel yun. Nakipaglaban si Haring Saul. Ang ginawa pa naman ni Haring Saul, binuhay yung hari. No, in-spare niya. Tapos, kinuha pa niya yung mga mahalagang mga hayop na matataba. Okay? Dumating si Prophet Samuel, pinagsabihan siya. Kaya sabi niya, ay nagtataglay ka ng napakadakilang pagkatuwa sa handog na susunugin. Nag-offer siya no? Kasi victory Nagaya ng pagsunog ng tinig ng Panginoon. Pero sabi ni Prophet Samuel, narito ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Alam niyo po, isa sa lesson sa buhay ni Saul, dapat matutunan din po natin sa buhay ngayon. Kung ano ang sabihin sa iyo ni Lord, sundin mo. Amen. Sabi mo sa katabi mo yan, kung ano kasi sabihin ni Lord sa iyo, sundin mo. Amen. Dapat buo yung pagsunod. Yung iba kahit alam na yung sinabi si Lord sa kanya, ay Lord, ang corny niyan ayoko niyan. Oy, anak, huwag ka muna magbo-boyfriend ha. Kasi grade 4 ka pa lamang. Huwag ka muna magbo-boyfriend, girlfriend. Sabi ni Lord sa iyo, then Lord, tinikilig ako sa kanya. Every time na makikita ko siya no? Tapos lalapitan mo na siya, sasabihin mo sa kanya, mahal mo ba ako? Oo, tayo na. Diba? Grade 4 ka pala, nag-aaral.
Eh, yung iba nga dito, sinasabihan po namin, hanggat nag-aaral ka, huwag ka muna mag-boyfriend. Aray ko. Amen. Nasa mga kabataan dyan. Tanungin mo yung kabataan. Hoy, may boyfriend ka na? Tanong mo kung anong grade na yan. Ha? Ay, mga estudyante dito, ha? Hanggat hindi pa tapos, tigil-tigilan muna yan. Mag-aaral muna mabuti. Amen. Palapakan po natin ang mga kabataan. Mga masunurin po yan sa Lord eh. Amen. Sabihin niyo po, hallelujah. Dapat po, may gabay tayo dyan sa mga bata. Okay? So, hindi naman sa mga bata, maging tayo matatanda. No, pag sinabihan po tayo ni Lord na mag-asawa, oy, magkasundo na kayo. Kasi pangit sa Christian wife and husband ang, alam mo, lagi nag-aaway, lagi may tampo, lagi may sama ng loob. Dapat kayo magkasundo na kayo. Ay, hindi, Lord, ang sakit ng ginawa niya sa akin. Hindi ko pwede patawarin yan. O sige, nasusunod. Amen. Sige, Lord, patatawarin ko yan. O, isang linggo lang. Pagdating na naman, may toyo na naman. Diba? Partial kasi, dapat buo. Amen. May natututunan po ba tayo? So, pag sinabi ni Lord, wala nang ano, sundin na natin. Amen. Kasi, pagsunod sa Panginoon ay makabubuti para sa atin. Pangalawa, mga kapatid, may isang klase na pagsunod. Ito masakit sa akin bilang isang pastor. Yung physical obedience. Yung sumusunod ka lang kasi may pakinabang ka. Masakla pakinggan niya, no? Alam niyo po, may maraming, di ba, usong-uso po ito sa ano eh, no? Huwag ka sa church muna. Sa politiko. Okay? Ang mga politician, kasi galing sa politiko itong asawa si Pastore, no? Galing yan sa pagiging konsyal. Kung magpupo ng kapitan, hindi na pwedeng manalo. Okay? Okay lang yun di ba? Manalo ka naman sa akin yan. Okay? Ano mga hulog? Okay. Okay to, di ba? Napansin nyo sa politiko, pag nagpatawa, no? Yung mga tao, ang dami pumupunta. Bakit? Bakit pupunta ang marami? May ibibigay. Pag ang kapitan nag-utos, mga kabarangay, magtulungan po tayo, linisin natin ang ating kalsada. May napunta? Konti. Halos wala. Bakit? Wala namang mapapa. Ay, wala sinabi sikap na magbibigay ng bundle. Alam niyo po ang minsan, ang malungkot, nangyayari din yan sa pagsunod natin sa Diyos. Minsan kaya ka lang sumusunod, may napapala ka. Amen. Alam niyo, sabi, ito, naranasan ni Jesus Christ yun eh. John chapter 6, verse 26. Sinagot sila ni Jesus at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap. Hindi sa inyo nangakita mga tanda, kundi dahil kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nakabusog. Labi, itong mga tao ito, kaya pala sumasama kay Jesus eh. May tinapay, may pagkain lang. At dahil lagi silang busog. Amen? Bakit gano'n? Pag church anniversary, ang daming tao. Kayo na sabi niya, ha? Amen? Napansin niyo? Bakit pag anniversary, ang daming tao? Kasi siguro pagkain, di ba? Pero, ang pinag-uusapan po natin dito, hindi pala dapat ganun na maging pagsunod natin. Actually, pag ikaw totoong sumusunod, maraming beses maranasan mo magutom. Noong araw, lalo na. Yung pagpapastor noong araw, talagang marami po nagutom. Talagang pinagpapala na lang ngayon sa generation ngayon ng mga nagpapastor. Alam niyo kung bakit? Noong araw, babanggitin ko po ulit to, pag ikaw nagpastor ng araw, talagang dapat anong biruan sa Bible school natin dati? Handa ka na kumain ng damo. Handa ka na bang kumain ng damo pag gusto mo magpasto? Ano yung baka? Kakain ng damo, ibig sabihin, handa ka dapat hanapin ang kahirapan. Ang hirap po talaga magpasto ng araw.
nakaabot po kami na nakita namin yung mga dating Doropic pastors natin. Talaga naman po, kaya sabi ko po noon, sabi ni Bishop sa akin, okay ka, Warby, magpapastor ka na. Hindi po ako magpapastor kasi nakikita ko yung kahirapan ng mga pastor yung mga anak nila, nakaawa kami, grabe. Hindi makakain ng masasarap, hindi matalaman lang sa Jollibee. So, hirap, no? Pero alam nyo, nakita ko sa maraming pastors natin, grabe po yung pagsunod nila. Kahit gutom, sumusunod. Kahit wala, nagpapatuloy. Di po ba dapat maging katulad tayo ng ganong mga ugali? Na hindi tayo, meron tayong nare-receive, kaya ako naglilingkod. Kasi marami ako natatanggap. Hindi man physical, minsan, nasisiyahan ka sa iyong ginagawa, kaya ka sumusunod. Kaya ako naglilingkod kay God kasi sumisikat ako sa church. Kaya ako naglilingkod sa Panginoon, kaya ako sumusunod kasi nagiging masaya ako. Pero ang totoo niyan, ang pagsunod ay sa Panginoon. Masaya po yan, masaya sa puso ng Lord. Pero marami mga sitwasyon sa buhay natin, when we obey God, may mga sandali na parang nahihirapan ka din. Okay. Pero kailangan mong magpakuloy. Kailangan pa rin sumunod. Kaya po sa buhay po natin, ito po dapat ang maging turo natin sa puso natin. Meron man ako natatanggap, nasisiyahan man ako, nagiging maaluan ang buhay ko sa pagsunod sa Kanya, o hindi man nagiging maayos pa ang buhay ko ngayon, susunod pa rin ako sa Panginoon. Amen. Sino po dito maraming struggle sa buhay pero sumusunod pa rin sa Panginoon? No? Yung may mga problema pero nananatili siyang sumusunod. Ibig sabihin, yun yung tunay na pagsunod. Kung minsan, ang tunay na pagsunod, yung time na nasasaktan ka. Pastor, may pinapagawa ka na naman sa amin. Ano na naman yan? No, minsan, ang totoo daw pagsunod, sumusunod ka, kahit minsan, hindi mo maunawaan yung sinasabi ng Diyos sa'yo. Ngayon si Moses, no? Si Abraham, yung tinawag ng Lord, Abraham, aalis ka dyan sa ulo. Aalis ka dyan sa lugar kung saan ka sagana. Aalis ka dyan kung saan ka mayaman. Aalis ka dyan dahil may pagdadalan ako sa iyong isang lugar. When you read the book of Genesis, may minsan hindi nagtanong si Abraham, Lord, saan ko ako dadalhin? Pinabuhay ko dito. Hindi kinuwestiyon ni Abraham si Lord. Just, he wants to obey the Lord. Yun lang. At ang natin na story, doon nagsimula ang promise ng Panginoon. At doon tayo nagsimula din ng mga pangako ng Panginoon. Pangatlo, na klase ng pagsunod. Tignan natin kung tayo po ay, baka meron din po tayo dito. Yung tinatawag na conditional obedience. Amen. Susunod lang ako kay Lord kapag sinagot na ako na nililigawan ko. Yeah. Susunod lang ako kay Lord kapag mayaman na ako, marami na akong pera. Susunod lang ako kay Lord kapag mabait na si Missy sa akin. Susunod lang ako kay Lord kapag sagana na ang buhay ko. Ang tawag po doon, pag ganun tayo, conditional. Lagi may kondisyon ang pagsunod mo kay God. Di ba dapat ang pagsunod mo kay God, walang kondisyon? Amen? Kaya ito, na mahirap na pagklase ng pagsunod po ito. Kaya po tayo sumusunod because we love God. We obey God because siya ang Panginoon natin. Ang pagsunod ay may kahalong pagtitiis. It is your choice. Kaya ang pagsunod po, isa po yung sa pinipili dapat nating mga mananampalataya. Tignan niyo po. Bakit may mga member na sa church umaalis, may story, marami, kaya umalis sa isang church member, nakaaway yung pastor. Bakit nakaaway? Ayaw sumunod sa pastor
Alam niyo po ba, may mga ganyang kwento sa church, nilabanin yung pastor. May alam pa nga ako, alam niyo po ba, church member, hinamon ng suntukan yung pastor. Hinamon mo na suntukan. Grabe. Alam niyo, yung naghamon, nasaan na siya ngayon? Tanungin niyo. Patay na. Tanungin mo yung katabi mo. Gusto mong hamunin si pastor ng suntukan? Grabe. Ginagamit ni Lord niya, hamunin mo ng suntukan. Hindi, syempre, sino ang parang hinabol mo? Hindi si Lord. Ayun. Kaya nakita ko po, dapat ang pagsunod po natin ay maintindihan natin kahit minsan di natin maintindihan na ang pagsunod talaga nararapat lamang. Lucas chapter 9, 59 hanggang 61. At sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Dadapot siya'y nagsabi, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Excuses. Okay, may kondisyon. Itong verse 59, isang lalaki, willing naman siya sumunod eh. Alam naman ng Lord yun. So, kaya lang, may kondisyon, hayaan niyo muna, Lord, na ipalibing ko muna yung aking, patay yung kanyang Tignan niyo yung sagot ni Lord. Kaya kung matanggapin niya yung sagot ni Lord. Ano ba, tatay mo namatay? Sabi ni Jesus, dapat sinabi niya sa kanya, pabayaan mong ilibing na mga patay ang kanilang sariling mga patay. Dapat yumaong ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos. Grabe, hayaan mo na yan kasi patay na yan. So yung mga patay maglilibing sa kanila. Ano mo, ibig sabihin, yung mga unbeliever ayaw sila maglibing. Basta itong taong to, sabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. You think sumunod yung lalaki? Hindi. Conditional 61. Ang iba na may nagsabi, susunod ako sa iyo, Panginoon. Ito na naman, willing na sumunod. Pero, pabayaan mo munang magpaalam muna ako sa aking misis na bungangera. Kasambahay pala yan, kasambahay. Hayaan mo muna magpaalam ako sa anak ko kasi siya ang tumutulong sa akin para mabuhay. Lord, susunod ako basta magpapaalam muna ako. Pag pinasa mo yung mga story niyan, sabi ni Lord, wala talagang ibig sabihin, yung mga asong gubat, wala talagang lugar para sa kanila. Nangangahulugan lamang, mga kapatid, kapag ang pagsunod natin sa Panginoon ay laging ganito, excuses, may condition. Hindi yung magpapakita ng pagsunod. Ngayon, ikaw, yung pagsunod mo ba kay Lord lagi may condition? Pastor, nadalo lang ako sa church kapag malamig na yung church natin. Kasi malamang nainipin ako. Malaki yung condition. Natutuwa tayo nung araw. Grabe, doon nagsimula yung maraming dumadalo sa church. Wala pa tayong aircon doon. Ang init nga dito nung nagpasimula tayo. At tignan niyo po, dahil lahat tayo sumusunod at nanatili sumusunod sa Panginoon. Ngayon, may tumalamig na kahit pa paano aircon. Amen? Kaya bibili pa tayo, dadagdagan pa natin ang aircon. No, hanggang kada service, lahat tayo naka-jacket na. Yun ang gusto ko mangyari. No, feeling Alaska ang gusto ko. Kaya mag-pray pa tayo, mga kapatid, leaders, mag-pray pa tayo na aircon. No, bili tayo kahit 2 tamer dito. No, para yung mga matatanda natin, talagang totally mahinda yung kanilang mga nayuma. Okay? Kaya po, alam niyo, yung pagsunod, may kasamang pagpapala po yan. Kaya huwag na maging ganito, Kaya ang excuses sa pagsunod, hindi pwedeng makasunod ka kapag maraming mga excuse. Amen? So sana lahat tayo talagang sumunod sa Panginoon. Talunin ang lahat ng dahilan para hindi ka makasunod sa Panginoon. Amen? Tingnan niyo po, ang generation natin ngayon. Sabi ng Bible, sa huling araw, ang mga tao ay lalo magiging masama.
Grabe yung mga kwentuhan ngayon ng mga tao pagdating sa kasamaan. Kahit sa social media, kita mo no? Grabe, bigla na lang itutulak yung matanda, no? Walang ano-ano yung mga bata. Sasalbahin ng bata ngayon. Kaya kayong mga kabataan, mag-evangelist talaga kayo. Turuan niyo yung mga bata, na makarinig at makakilala sa Panginoon. Grabe ang kasamaan ngayon. At ito pa warning ni Jesus sa atin sa huling araw. Sa huling araw, ngayon yun, malalamig ang pag-ibig ng marami sa Panginoon. Grabe. Yan ako natatakot no? It is a prophecy ng Panginoon. Sa huling araw, grabe, malalamig daw ang pag-ibig ng marami. Talagang hihilahin ka sa paglayo, sa pagsunod sa Diyos. Amen? Kaya huwag mong bigyan ng mga kondisyon ang Panginoon sa pagsunod mo sa Kanya. Obey God with your heart. Gawin mo yan para sa sarili natin. At kapag ito ay ginawa po natin, mga kapatid, alam po natin, ang paningin ng Panginoon, lagi siya nakatungay sa mga tao naghahanap ng mga matuwid na buhay. Kaya He is looking for those who are righteous. Kaya ang labanan po ngayon talaga ay batayan ng Panginoon ngayon, yung handa ka talagang sumunod. Amen? So, pang-apat na tayo, mga kapatid, na klase ng pagsunod. Ito po yung tinatawag na inconsistent obedience. Ito naman po, ano sa Tagalog mo inconsistent? Hindi tuloy-tuloy. Nababago minsan ang isip. Di ba? I will go to church this Sunday, excited. Next Sunday, wala. No? Yung mga moody. Ako, lagi ko nalilipin yung mga moody. Sino yung mga moody dito? No? Wala ko sa moody. Pastor pasensya na po. Next Sunday na lang po ako dadalo sa church. Sa mga moody yan, no? Pero, nung araw na yun, nayaya na ko, papale, halika, swimming tayo. Siyempre, sama ako dyan. Magpapaiwan mo naman ako dyan. Di ba? Pero nayaya na kapatiran. Sister, brother, Sunday service tayo. Sige, itanay po. Tingnan mo mga sagot natin, no? Tingnan mo, papunta sa inconsistent, Di ba? Sunday service, meron tayong midweek service. Titignan ko nga ang schedule ko, pero pipilitin ko. Ganyan yun. Kaya po, tignan nyo po, nale-level yung ating pong pagsunod sa Panginoon. Depende kung paano natin tinitignan at pinapahalagaan ang pagsunod natin sa Diyos. Ano-ano ang mga pumapatay sa iyo sa pagsunod sa Kanya? Kaya, napupunta ito sa inconsistent. Una, bakit hindi ka nagiging masunurin dahil ikaw ay inconsistent? Kasi wala kang priority. Church Sunday, hindi mo naman priority yan. So therefore, I can say to Pastor, pasensya ka na, next Sunday na akong dadalo. Kasi hindi mo naman priority ko. Hindi mo naman priority ang mag-share ng gospel. So hindi ko gagawin yan. Okay, ano priority mo? Kumita ng pera, paunahin ang relasyon ko sa aking asawa, maging masaya ako, magpunta ako sa ibang bansa. Yan ang priority ko. By the way, ngayong week ko, punta po kami ng Hong Kong. Pero hindi yun ang priority namin. Reward lang ng Lord yun. Amen? May nalilibre po sa aming mga pastor. Okay, linawin mo, ano ang priority mo? At ang tanong diyan, priority mo ba ang pagsunod sa Diyos? And therefore, kung hindi ang priority mo, hindi na kita hahanapan. You will have an inconsistent obedience. Ano pa ang pumapatay? At bakit nagkakaroon ka ng inconsistent obedience? Wala kang spiritual goal. Diba? Sino dito may mga goal sa buhay? Yung gagawin mo yan na step by step hanggang sa sumakses ka. Diba? Goal yun Okay? Yung iba sa inyo gusto maging mayaman. O ano ginagawa nyo? May goal kayo. Ganito gagawin nyo. Eto, tanong ko. Sa spiritual na buhay mo, nagkaroon ka na ba ng goal? Nangarap ka na ba that one day, si Pastor, papantang ko na yan, ako na mag-preach every Sunday.
Amen. Sino nagkaroon ng goal sa inyo that everyday magbabasa ako ng Bible para lalo ko lumamin sa Panginoon? That everyday mananalangin ako para tumibay ang relasyon ko sa Diyos. That is a good goal. Amen. Sasama po ako sa mga Bible study kasi kasama yan sa goal mo. Amen. Tanong mo yung katabi mo, o nag-goal ka na ba sa spiritual life mo? Nagkaroon ka naman ng goal, baka pa may goal yan sa mga bagay sa mundo. Amen. Isa pa sa nagkakaroon ng dahilan, bakit meron kang inconsistent obedience? Ito sabihin mo sa katabi mo. Kaya inconsistent na obedience pala natin. Ano mo, sabihin mo, sa katabi mo to, masyado kang busy. Ayan. Wala ka ng priority, masyado ka pang busy. Wala ka ng goal sa spiritual life mo. Kaya kung ano lang ang gusto mong gawin, yun ang gagawin mo. Amen? Mga kapatid, ako busy. Ikaw din naman busy. Kaya lang, yung busyness natin, dapat po may focus. Amen? Kaya maging busy ka, that's fine. Pero sana, ang prayer ko, magkaroon kami ng busyness para kay Lord. Amen? Lalo na sa pagsunod sa Kanya. Inconsistent obedience, bakit nangyayari? Kasi may pumapatay diyan. Isa pa yung unproductive life. Bakit unproductive? May pumipigil kasi Amen? Yung disobedience mo, isa po yan sa pumipigil. At ang pinaka-worst na pumipigil sa pagsunod mo sa Diyos, yung secret sin. Hindi namin nakikita. Hindi ko nakikita. Pero nakikita ng Panginoon. Amen? Yan ang pinakamatinding kalaban ng pagsunod. Alam mo, yung kasalanan. Bakit? Kasi ang kasalanan, ang interpretasyon ng Bible diyan, alam niyo kung ano yung kasalanan? Paglayo sa Diyos. Amen? Therefore, mga kapatid, itong idea niyan. Bakit ang isang tao hindi masunurin sa Diyos? Kasi lumalayo sa Diyos. Bakit lumalayo? May kasalanan. Hindi ka kaya isuko. Kaya ang pagsunod, struggle sa Kanya. Because of the power of sin sa buhay po niya. Mas nagiging makapangyarihan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Amen? Namatay na ako sa aking sarili, siya na ang nabubuhay. Ibig sabihin nito, mga kapatid, walang dapat higit na magsundin natin sa buhay. Walang iba, kundi ang ating Panginoon. Suko mo na. Sabi mo sa katabi mo, suko mo na. Lahat ng mga lihim na kasalanan. Amen? Dito pa naman sa church, no, babait natin pag Sunday, di mo napansin. Blooming na blooming ka lagi pag Sunday. Ikaw may katabi mo. Napaka-blooming Kaya ganda, guwapo, ganda ng damit. Lagi siya naka-smile. Di ba? Pero, Diyos lang ang nakakalam ng puso niya. Amen. Di natin alam nagiging buhay niya sa labas. Ako, pastor na Marami po sa inyo, di ko alam ang nagiging buhay niya sa labas. Lalo yung katabi mo. Kaya kung meron tayong mga kasalanan na nagagawa at hindi pa natin naiisuko, gawin na natin. Kasi kung hindi ka talaga magiging masunod sa Diyos. Kasi yan ang isa sa pipigil sa iyo para magkaroon ka ng inconsistent obedience. Kaya tulungan mo sarili mo, kapatid. Ano gagawin mo kung ito ang nakikita mong hadlang sa pagsunod mo sa Diyos? Suko. Surrender. Suko mo na yun sa Panginoon. Amen. Kaya kadalasan may mga moment ka na parang umiiyak ka sa Panginoon. Kasi alam mo, hindi mo siya nasusunod. May gano'n ka bang iyak minsan? Iyak mo rin sa Panginoon. Lord, sorry, hindi kita nasunod. Struggle po tawag din Emotional lamang po. Yung decision, wala. Ano yung decision? Yung decision na talikuran na. Amen? Iba kasi yung sorry ka lagi ng sorry kay Lord.
Kadalasan emosyon mo lang yan. Nahihiya ka kay Lord, na emosyon. Ang gusto ni Lord, decision, not emotion. Yung kasalanan mo, hindi lagi, sorry Lord, nagawa ko na naman yun. Lord, sorry bukas, nagagawa ko na naman. Lord, sa isang buwan, sorry ka na naman kay Lord. Hindi yun ang gusto ni Lord eh. Accepted yun, yes. Pero ang gusto ni Lord, sinusuko mo na yun. Pinuputol at hindi na ginagawa. Sa tulong at biyaya ng Diyos. Amen. Sino po dito gusto talagang sumunod sa Panginoon? Amen. Suko mo na. Suko mo na. Lahat na kailangan mo, suko mo na. Amen. Hindi lagi ka sorry na sorry kay Lord. No, napapaano tuloy ang Panginoon. Ang gusto ni Lord, total surrender talaga. And you will have a total obedience. Amen. Pag walang total surrendering, wala talagang pagsunod. Amen. Ako po, nung tinanggap ko si Lord, total surrender eh. Dati, may inom ako, sinurrender ko na rin kay Lord. Kung sino dito nainom pa hanggang ngayon, you need to be born again. Kailangan sumunod ka eh. Di ba? O sumunod ako kay Lord. Tinanggal ko na rin yung pagyoyosi ko. Nagyoyosi din ako dati. Sinurrender ko na rin. Hindi ako nag-sorry. Nung una, dumadalo na ako sa church, napapayosi pa ako. Sabi ng mga kabataan, Brad, suko mo na kasi yan. Yan, sarap eh. Pero, habang tumatagal, nakukuntik na ako. So, ngayon, hindi na po ako nagyayos. Born again ako eh. Amen? Sinurrender ko na kasi. Hindi ko sinori. Sawa na si Lord sa sorry ko eh. Ang gusto ni Lord, isuko na. So, nung sinuko ko, totally, nawala na. Amen? Mambababae din po ako noon. Talaga asawa ko eh. Amen? Nagkakaklas din po sa akin ng mga bakla. Siyempre, nirender ko na rin po yung mga masasamang relasyon. Ngayon, pastor, bakla ka ba? Hindi. Wala na. No, munti ka na. Buti na lang, na-born again ako. Grabe. Amen? Pumigil ang Holy Spirit. Oh, mukhang pipigil ka na eh. Kailangan mo ma-born again. Diba? So, naniniwala po ba kayo ang pumipigil sa'yo at nagkukonvinis ng Holy Spirit? Kung kayo po nag-i-struggle sa pagsunod nyo sa Lord, you need the Holy Spirit. Siya magko-comfort sa'yo at magpapaalala sa'yo, Alvin, hindi na yan dati mong gawin. Kaya hindi mo na gagawin yun. Amen? Nagmunti ka na po kami. Pumasok po kami sa isang spa na kwento ko na sa inyo. Ang gaganda ng babae, yung pala nag-aalok na extra service sa amin. Mama sa iyo kami, sabi, sir, 700 lang po. Meron po akong gagawin sa iyo. Ano gagawin mo? Ito na, minamasahin mo ako. Hindi po, meron pa akong special na gagawin sa iyo. Hindi ko maintindihan, person ko pumasok sa ganun. May kasama, kaya pala yung kasama ko, tawa ng tawa. Ayun pala may gagawin sa akin, yung pala special service. No, aalokin ka ng sex. Ay, hindi. Sabi ko, hindi pwede. Kasi, born again ako eh. Ay, born again po ba kayo? Ako ni pastor ako eh. Pastor po ba kayo? Binigyan ko na naawa po ako sa babae. Kaya pala nung nagmasay sa akin, ang suot, di ba nagmamasay parang nurse, ang suot niya naka-spaghetti. No? Sabi niya, sir, oras na po. Anong oras na po? Special service. Ito po yung tamang oras. Tama ako na, yung pala yun. Naku po, may gagawin daw sa akin. Ako, sabi ko, bigla akong naalala. Una, si Lord, I am a born again. Ngayon, paano ko iningatan ng Holy Spirit, Pangalawang naalala ko, itong babaeng ito, ang mukha ni Jerilyn Mercado, Bigla ko naalala asawa ko. Pagtingin ko sa babae, bigla ko naalala asawa ko, mas maganda asawa ko dito. Diba? Tingnan mo kung paano inuutok ang sarili mo. Hindi, kung paano mo siya nilalabanan ng isip mo, yung laman, parang gandang babae, sexy. Pero by your spirit, you have the Holy Spirit. Control our being. You have the Holy Spirit. Alam mo kung ganyan lahat ang gagawin natin pag may temptation.
si Satan hindi magtatagumpay sa buhay mo. Amen? Kasi minsan naaatat ka rin eh. Amen? Wala nakakakita, makakupit na sa bulsa ni tatay. Naaatat ka rin. Yan ang pumipigil kung bakit hindi tayo nagiging masunurin sa Panginoon. Amen? Panghuli. Ito kailangan natin lahat. Yung tinatawag kong total obedience. Yan ang gusto ng Panginoon. Philippians 2, chapter 8. Nang maging tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Binigyan na tayo ng halimbawa ng Panginoon. Si Jesus Christ, kahit napakadaming pinagdaanan. Sipin nyo siya na ay Panginoon. Diyos na siya. Nung siya'y pumarito, napakadaming nag-upo sa Kanya. Dami niyang problema sa mga tao. Ang naramdaman ni Jesus ay nararamdaman din natin ngayon. Pero ang sabi dito, naging masunurin siya hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya natin si Lord. Kahit minsan, not good ang buhay natin ngayon. Not well. Pero ikaw pa rin ay masunurin. Amen? Kaya kahit wala ka pong masyadong mga blessing ngayon, always obey Jesus sa buhay ko po. Dapat hanggang kamatayan ang pagsunod natin. May nagtanong po sa akin, Pastor, tingin mo hanggang ilang taon ka magpapastor? Sabi ko po, kasi ang alam ko, ang tawag ng Diyos, irrevocable. Hindi mo na yan mawawala, hindi na matatanggal. Kaya sabi ko, kung kaya pa talaga ng katawan, mananatili ako magpapastor at susunod sa Panginoon. Amen. Ako nakikita ko sa sarili ko, baka 80 na ako magpapastor. Tapos, siguro meron na tayong 10 pastor sa edad ko. Amen. Excited na ako sa future natin Kasi alam ko, may magiging pastor dito Maraming mga susunod dito sa pagsakoling ng Lord. Amen? O titigan mo yung katabi mo. Isa ka na. Tignan mo, hiningiti ang kalang yan. Ganyan din ako nasabihan ni Bishop na, magpapastor ka ba? Ngingiti-ngiti lang ako. Kamot-kamot lang ako. Pero, nung nangusap na ang Panginoon sa akin, naging malinaw yung calling ng Lord. Sinabi ko, Lord, yes, I believe. Kaya ngayon sa panahon na ito, mga kapatid, yan ang hinahanap ng Lord. Kaya tandaan po natin, ito po yung sabi ko noong last Wednesday, pakita natin. Ang klase ng paglilingkod mo sa Diyos ay laging may kaugnayan sa klase ng pagsunod mo sa Kanya. Amen? Remember that. So, kung ano ang nangyayari ngayon sa paglilingkod mo sa Diyos, yan din na nangyayari sa personal life mo kung anong klaseng ginagawa mong pagsunod sa Kanya. So, kung ang pagsunod mo, palamig-lamig, ang service mo sa Lord, ganun din, syempre. Doon nakadepende kasi yun Kung ang pagsunod mo kay Lord, conditional, syempre, ang paglilingkod mo, magiging ganun din, conditional din. Kapag ang pagsunod mo ay kalahati lang, edi ang gagawin yung paglilingkod kay Lord, parang ganun lang din. Kaya kalahating buwan active, kalahating taon inactive. Parang ganun. Amen? Kasi impartial nga Tapos, ang pagsunod ay makikita po natin sa puso natin. Ako po, hindi ko po masasabi kung sino masunod dito. Pero, ang pagsunod nakikita sa buhay. Amen? Makikita mo isang Kristiyano masunod makikita mo yan sa bunga ng kanyang buhay, sa bunga ng kanyang ginagawa. So, ngayon, ang tanong sa ating pagtatapos, sagutin mo po, kapatid, ang tanong na ito. Ano ang pinakamalalim mong dahilan kung bakit ka sumusunod sa Diyos? Sa ating pananalangin ngayon, umaga, are you willing to obey God? Siguro, yung iba ay nagtataka,
Pastor, bakit natin kailangan bang sumunod sa Panginoon? Ano kasi, siya ang hari, siya ang Panginoon natin. He is our Master, He is our Lord. Kaya nahihirapan ang marami kung bakit siguro nahihirapan siya sumunod sa Lord. Baka kasi hindi mo pang ginagawa si Jesus na Lord sa buhay mo. Bakit hindi mo kaya subukan ngayon na si Lord ay maging Panginoon talaga ng buhay mo? Na siya ang masusunod. At alam mo, kapag si Lord ang nasunod, napapahuli ang ating mga buhay. Yun ang maraming tao, hindi niya nakikita yun. Kapag pala ako sumunod kay Lord, magiging maayos sa buhay ko. Tutulungan ako ng Panginoon, yes, may mga suliranin, problema, pero iba na ang usapan, may katuwang ka na. Naandyan si Lord na nangako sa iyo na hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. So sa ating padanalangin, tayo po ay magbulay-bulay sandali. At alalahanin po natin, si Lord ang isang Diyos na ginawa ang lahat para sa ating lahat. Ginawa niya ang sakripisyo, siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinakita niya na siya ay naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Ginawa niya ang pinakamabuti para sa iyo at sa akin upang ikaw ay mapatawad sa iyong mga kasalanan at upang ikaw ay makaranas ng buhay na walang hanggan. Kapatid, yun lamang pag inisip mo ngayon, ba't hindi ako susunod sa Lord? Si God nga ginawa ang pinaka-the best sa buhay ko. Ba't hindi ka ako susunod sa Kanya? Wala akong dahilan para hindi sundin ang Diyos sa buhay ko. Kapatid, magandang pagkakataon ito para sa atin na mag-renew tayo ng panata sa Diyos. Mag-renew tayo ng pagsunod sa Kanya. It's okay na lamig ka sa nakunagdaang panahon. Hindi ba sa inyo napalayo talaga sa Panginoon? Hindi niya na naisip na kailangan niyang kilalanin ng Panginoon sa kanyang buhay. Ito ang magandang pagkakataon para mag-renew tayo ng paus natin sa pagsunod sa Diyos. Sagutin mo sa puso mo, sagutin mo ang Diyos doon sa tanong kanina, ano ang pinakamalalim mong dahilan kung bakit ka sumusunod sa Diyos? Kapatid, sa ating pananahimik ngayon, we obey God. Hindi tayo umaayos sa buhay mo. We obey God because He loves me. He offered His life. He forgive my sin. Ipakita niya sa akin kung paano niya ako iligtas. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Sa panahon ng iyong pagsunod na kahit nasasaktan ka, alam ng Lord yun. Sa panahon ng iyong pagsunod na kahit nahihirapan ka, alam ng Lord yun. Sa panahon ng iyong pagsunod, kahit minsan isasakripisyo mo ang maraming mga bagay, alam ng Lord yun. Yung totoong pagsunod. Totoong pagsunod sa mga pangako ng Diyos. Kung minsan man mahirap, pero huwag ka mag-alala. Sa panahon ng iyong kahinaan, palalakasin ka niya. Sa panahon ng iyong pagkakamali, itutuwid ka niya. Sa panahon ng ikay nahihirapan, pagkagawin ka niya, kapatid. Just come. Just come to God. Trust Him. Buong puso, buong lakas. Kilalanin ko siya bilang Panginoon mo. Bilang ito pagpigtas. Leaders of this church, sana tayo po ay buong puso magpatuloy sa pagsunod sa Diyos. Wala pa tayo sa kasaganaan ng buhay, but it's okay. Still obey God. You are blessed.
pinagpalahan ng Panginoon. Yes, Lord. Salamat po sa iyo. Salamat sa pangalan ko. Pwede pala tayo ay tumayo. Awitin po natin ang awit niya. Kung ikaw ay nakahanda ngayon, may pasakop mo ang buhay mo sa Panginoon. Naririto ngayon ang Panginoon. Mag-aantay lang siya sa atin, na ikaw ay maging masunurin sa Kanya. Mag-desisyon ka ngayon. Isuko mo lahat ng mga bagay na pumipigil sa pagsunod mo sa Diyos. Without any condition. Dahil yan ang gusto ng Panginoon, pagsunod na walang kondisyon. Yan ang nais ng Diyos. Kung ang pagsunod mo napaka-inconsistent, suko mo na rin yan sa Panginoon. Kaya mo magtagumpay ka sa iyong mga struggle sa buhay. Suko mo rin ang iyong sarili at iyong isipan sa mga mali. Salamat po sa iyo, Panginoon. Let's shout to the Lord. He is so faithful. He is so good, Lord. Pagsuko at pagsunod natin sa Diyos. Kapag inaawit ko ang awit nito, nanalangin tayo. Kausapin natin ang Lord. Kamusta ang pagsunod mo, anak? Para sa akin. Kamusta ka, anak? Hallelujah. Yes. To your God, palakasin ko kami ngayong umaga. Patibayin niyo po kami, Panginoon. Pagtubayan niyo po kami, Panginoon. Kapatid, sa oras na ito, haamin tayo sa Panginoon ang ating mga pagkukulang. Sa sandaling ito, hihingi tayo ng tawad sa Panginoon. Hihingi tayo ng tawad dahil hindi tayo naging masunurin sa Kanya. Hihingi tayo ng tawad dahil naging kondisyon ang pagsunod mo sa Kanya. Hihingi tayo ng tawad dahil
nag-struggle ka sa pagsunod mo sa Kanya. Hihingi tayo ng tawad. Dahil marami sa atin nahihirapan na sundin ang Panginoon. Hihingi tayo ng tawad sa Kanya sa pagiging pasaway namin sa Kanya. Lord, hindi ka manalangin, kausapin ng Panginoon. Lord, you are sorry to God, forgiveness, and surrender it to God. Sige kapatid, panalangin mo ka, make it a personal prayer sa iyo, Panginoon, patawagin niyo ko. Ito, talagang sumusunod kayo, Panginoon. Patawagin niyo ko, Lord. Naging consistent ako, Panginoon. Patawagin niyo ko, partial obedience na meron ako, Panginoon. Holy Spirit, pinapalakas ka ngayon ng Panginoon. Nililinis ka ngayon ng Panginoon, kapatid. Make a vow to God. Habang ikay nabubuhay, susunod ka sa Panginoon. Yes, Jesus. Yes. Hey, Holy Spirit, convict us, Lord, with your love and compassion, humility, humbleness, in the mighty name of Jesus. Praise God. Thank you, Lord, for the Holy Spirit. Thank you for your forgiveness. Thank you for your mercy and grace. To the cross of isa pa, sabay-sabay po tayo awit. This time ay ang pasasalamat at pagkilala sa ating pong Panginoon. Salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat po, Lord. Praise God. Patuloy po tayo manalangin, kapatid. Sinisimula na ng Diyos na ayusin mo ang pagsunod mo para sa Kanya. Tinutulungan ka kayo ng Holy Spirit. Pinapalakas ka kayo niya. Pinatitibay ka niya. Ginagawa ka mananaguntay ngayon ng Holy Spirit. Alam mo, kapatid, simulan mo lagi ang araw mo na may pasasalamat. That your heart is so willing to obey God. You are willing to obey you, God, for the rest of our lives. Thank you, Lord. Ngayon, inikilala ka namin bilang aming Panginoon. Tinatanggap ka namin bilang aming tagapagligtas. At wala po na po kaming pag-aalinlangan. Nasasabihin ng aming laman
hindi kami susunod sa inyo. Ang aming mga espiritu ngayon ay nagtagumpay, Panginoon. At sinasabi ko na aming puso't kaluluwa, we will obey our Lord Jesus Christ. Yes, pwede ba bigyan natin ang pasasalamat? Pagluwalhati kayo ng Panginoon. We glorify your name, Jesus. We give you all the spirit. Oh, let us be glory and honor to our God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat po. Minsan pa, bigyan natin ang malakas na palakpak, Panginoon. Hallelujah. Praise God. At mamaya mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, isa kang masunurin sa Panginoon. Amen. So makakapuna po tayo. Tayo po ay magsasanta sa inyo po. Kayo po.